welcome to our show, The Real Talk, Rona Ro. Ngayon, may isa naman tayong panauhin. Dati, isa siyang OFW. Ngayon, hindi na natin patatagalin, no? I-welcome natin si Benly Rose Licera. Hi, Hi, Ben. Kamusta? Hi. Morning. Good morning sa lahat ng nanonood ng Real Talk, Rona Ro. And salamat sa pag-imbita. Okay. Maaari mo bang isalaysay ang karanasan mo noon, yung parang buhay mo noon sa high school ka pa, yung nag-high school ka pa, hanggang nag-college, hanggang sa magkaroon ka ng asawa. Yun, pwede mo pa yung isalaysay sa amin para, Pwede. Pero kailangan ko ng panyo, charot. And then, okay. Nung high school ako, siguro umpisan ko sa kabataan ko, kabataan ko, bilang isang, kasi nakikita ko kabataan ngayon, kabataan noon, hindi natin makukumpara kasi magkaiba. Iba. Kasi more on, today's, they are more on gadgets. Talagang lulong na sila ngayon sa mga gadget, cellphone and everything. Hindi katulad natin noon. Ang laro natin noon, tumbang preso, Chinese garter, piko, and tagu-taguan. So dami-dami, no. So and then nung nag-high school ako, medyo dyan na nag-uumpisa yung pagiging rebelde ko. Kasi 5 kami magkakapatid, puro lalaki, ako lang yung babae. Kaya lang parang baliktad ata, sila yung babae. Parang naging junior ako. But then, of course, dumaan tayo sa pagiging swail, hindi nakikinig sa magulang, hindi nakikinig sa turo ng mga teachers, ganon. So, ang dami, high school ako, parang 3 school ang nilipatan ko. Parang palipat-lipat ng school. Public, and then, syempre, nag-iisa babae. So, gusto ng mama ko, papa ko, private kasi, okay. Gusto ko rin private kasi, parang social daw. Dati, di ba? Kasi parang, that time, parang papunta na sa, yung status, you're questioning your status in life, yung gusto mo na rin makipag-sabayan sa mga classmate mo. Siyempre, yung mga classmate ko din dati is medyo may kaya. So, yung papa ko sundalo, pero hindi naman talaga, yung lolo ko din sundalo, pero not totally that yung bang talagang angat sa buhay. Tama lang din kasi 5 kami magkakapatid. So, yun, una public, then private, na-kick out, private na naman, then lastly private, then hanggang sa pasang-awa, nag-college. Pero, kasi doon ako, actually gusto ko talaga, ang goal ko or ambition ko in life is yung si Corina Sanchez dati. That's my favorite newscaster, si Corina Sanchez. Before, kasi yung TV natin before, talagang siya lang at saka si Noli de Castro palagi. So, halata na ako ilan na yung edad ko. So, that time, and then, gusto ko talaga maging news anchor or reporter, ganon. So, pero, iba yung napuntahan. So, kasi mahaba siguro ang pasensya, nakita. So, nag-teaching ako, nag-edoc ako, and then, high school, at the age of 17, dumaan din ako sa bisyo na drugs, alcohol, sa dati, grabe. Kaya nga masasabi ko ngayon sa mga kabataan ngayon, kung noon sila sa kabataan namin noon dati, weak sila ngayon, weak. Kasi dati, umiinom kami ng bilog na walang chaser. Kung walang posporo, hindi pwedeng patay ng sigarilyo. Yung ganon, yung sindi, patay sindi. Oh,
wala, paubos na yung isa, sindi na naman yung isa. Pag paubos na naman yung isa, sindi ka na naman. So, bawal, Walang hinto-hinto. walang hinto. Kasi pag namatay, wala kang posporo, wala kang ano ng posporo, saan ka Sindi. makikisindi kung ang oras na ng gabi, wala, sarado na. So, na hanggang sa mapagsarhan ka na ng tindahan. So, literal no, na along the highway kami dyan umuupo sa gilid ng daan, umiinom kami. So, wala ka na mabilhan ng ice, wala ka mabilhan ng tubig. So, talagang, pure na gin bilog. Naranasan ko yung ganun pure na gin bilog talaga. And then, naranasan ko rin na, yung pag ayaw ng mama mo na umalis ka. So, ang excuse ko dati, pupunta lang ako sa kapitbahay, pero may baon na akong damit. Dinadaan ko siya sa bintana. Guys, wag niyong gayahin. Guys, wag niyong gayahin. Akin lang to, So, dati, pag sabi mama, wag, kasi nga, gabi na, syempre, lalo na, high school time, tapos sasabihin ng mga kasamahan ko, or mga barkada ko na, may daw, disco doon sa bukid. So, may disco sa bukid. So, ang tawag doon dito sa atin is sadsad. Sadsad sa bukid. So, okay. Ayaw pumayag ni mama kasi nga, syempre, babae, gabi na. Hindi alam. Alam niya na may bisyo din ako na umiinom. So, talagang nag-iingat sila kasi nag-iisang babae. Tapos, ang ginagawa ko, doble ang pante. Doble ang pante. Isang sleeveless, isang t-shirt, yung maninipis lang. Ganon. Tapos, palda, pero may short. Okay. And then, Sinusuot mo na. sinusuot ko na. Tapos, yung kung may pants ako, yung parang tinutupi ko na. At saka yung worst, yung nilalagay ko yung extra damit, syempre, pag dalaga ka, syempre, andun yung mga syempre, kung kasama yung crush mo, sasama daw si sige, sasama daw siya. So, syempre, maghahanda ka ng damit. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sa cellophane, yung pinapalusot ko dun sa bintana namin. Kunwari, naalis ka na wala kang dala. Kasi, syempre, ang Para sabi, hindi malata. kasi ang sabi mo, sa kapitbahay ka lang pupunta. So, yun, naranasan ko rin yun. At saka naranasan ko umuwi ng hating gabi na instead na may kung may pintuan naman kami, bakit sa alkuba ako dumaan? Hindi ka ba na halata ng mama mo? Bakit? That's one of the funniest thing, that bata pa ako kasi nag-flashlight talaga siya. Sabi niya, may pintuan naman, ba't yun ka dumaan? So, hindi niya kasalanan ko yun. kasi sobrang takot, na umuwi, syempre, 2 o'clock, 3 o'clock ka, di ba naman uuwi, di ba, aalis ka ng hapon or sabihin na natin afternoon, and then uuwi ka ng madaling araw, di ba? So, nauna yung takot, ando na rin yung hinabol ako nakaranas ako ng hinabol ako ng yung sa billiard, tako. Hinabol ako ng mama ko niyan. Hinabol ako ng 2x2. Hinabol ako ng walis ting-ting. Halos maubos na walis ting-ting, and then, naranasan ko rin na arnis ng tsuhin ko. Bachikuro, arnis ata yun. Arnis. Kasi nga, talaga yung siguro pagdisiplina nila sa akin. Andun yung pagprotekta nila sa akin kasi nga ako din yung nag-iisang babae ng panganay nila na kapatid. So, panganay kasi yung papa ko. And then, sundalo yung papa ko. But then, yung papa ko is very cool lang talaga yung papa ko. Nakikisabay siya. Yung disiplina niya iba. Kasi yung disiplina niya is, I don't think it's a discipline, but it's more on guidance. Kasi isang beses lang ako napalo ng papa ko. Kasi ayaw nga niya akong paluin kasi babae nga. And then, papa's girl kasi ako. Pero sa kapatid ko sa panganay, nakatikim na ako ng sipa, suntok. Ayan. Pero sa the rest of my kapatid is okay naman sila, close kami. Kasi nga, pagdidisiplina nila sa akin. So,
yun. Di ba sundalo yung papa mo? Kasi may ibang sundalo na yung pagdisiplina nila sa anak is para bang mabigat. Yung para bang susuntukin, sisipain. Pero yung papa mo, iba, no? Pang more siya on guidance lang. Sa akin siguro, kasi babae ako. Pero sa mga kapatid ko, ganun din ang ginagawa niya talagang army style na laban. Gusto ba, di bali nang dumugo yung nguso mo, basta lumaban ka. Ganun yung ano ng papa ko na di bali nang dumugo yung nguso mo or ano, basta lumaban ka. Ganun yung papa ko. Sa mga kapatid ko, yes. But then, hindi talaga, siguro sa panganay, at sa pangatlo, kasi yung the rest, hindi na kasi si Papa wala naman palagi sa bahay, sa ibang siya lugar kasi na-assign. So, more on, lately, doon na siya sa Maynila talaga, doon na rin siya binawian ng buhay. I think it's part of molding the character, yung parang magiging strong ka rin sa kasi kung hindi ko rin narinig yun, hindi ako nakapag-desisyon na mag OFW. Umalis ako ng Pilipinas, no, hindi alam ng mother ko. So, parang, sa Maynila, punta Maynila. Una, yes, marami akong Hindi alam ng mama mo na kung FW ka? Una kasi, alam niya na may balak ako na mag-abroad. Nag-ano kami, pero papuntang Japan, kasi uso pa yung Japayuki dati. Kaya hindi ako tumuloy. So, OFW ako na sa Singapore. Sa Singapore, that was, hindi ko man alala yung years, pero 2 years din ako walang day off sa Singapore. And kasi sa atin kasi ang problema usually finances. Ako kasi yung tipong tao na kung wala akong ibibigay, hindi kita tatawagan. Hindi naman nangyari sa mama ko. Hindi ako tumatawag, hindi ako nakipag-contact sa kanila, nung na lang sumahod na ako, tsaka ako sila kinontak na may papadala ko, kunin niyo, gano'n. And then that's the start of our communication na. Bakit hindi, kahit wala ka pang sahod, bakit hindi mo sila tinatawagan, at least man lang nalaman nila nandyan ka? Kasi siguro, kumpiyansa din ako kasi alam nila na yung kahit saan ako napadpad. And I'm okay. So siguro kampante sila na okay naman ako, kaya ko, ganon. So yung lola ko, kasi lola's girl ako yung lola ko talaga ang masyadong sa akin. Sabi nga nila yung parang yung tinotolerate ako, yung talagang ko, kasi lola's girl ako. Lola ko talaga, yung palaging nagpaparimay sa akin, yung palaging namumusta sa akin, umiiyak pag tumatawag, na kailan ako, ganyan. So, yun, then nagpunta ako ng China. Ilang years ka sa Singapore? 4 years. 4 years. Pagkatapos? Hong Kong, dumaan lang akong Hong Kong. Okay. Okay naman siya. Kaya lang, wala talaga akong visa for Hong Kong. Okay. So, ang nag-boom naman noon before Olympic is ang Beijing. So, maraming na Beijing from Hong Kong, train lang papuntang Beijing. So, yun ang ginawa ko. Pumunta akong Beijing na mag-isa. So, wala din akong friends doon. So, ang ginawa ko is, unang place na pinuntahan ko is yung remittance center. Yun yung maraming Pinay na pumupunta. And then nakipag-mingle, and then nakilala ko mga Pilipino, then so may na-meet ako, he's a Canadian. Nasa China ka na? Nasa China na ako noon. So sa Beijing na ako. So he is a Canadian, and na-meet ko siya sa bar. Hindi talaga totally na-meet. Kasi parang, dito lang, happy-happy, ganon. Tapos doon sila sa kabilang table. Kasi may Pilipina din siya na, I'm not sure kung girlfriend niya or ano. So, ang ginawa niya, kilig. Yung tissue.
Di ba? Ah, I don't expect. Charot! Hindi nag-expect. Pero nasa bar. Hindi, naglagay lang siya ng notes na can I have your number? Ganon. So, tinignan ko muna siya. Sabi ko, ay, ayoko. Ay, charot! Hindi siya, hindi siya ganun kagwapo. Matanda na siya kasi. May edad na. And then, at that time, sexy pa ako. Dati sexy pa ako. Take note. Dati yon. Kasi, vital stat siguro, nasa 24 pa yung baywang ko. Huwag mo lang itanong kung magkano ilan ang vital stat ko ngayon. So, before, 24 pa yon. So, parang, pa kasi yung idol ko before is Jello. Talagang ina-achieve ko na parang Jello. So, Jennifer Lopez ang dating. So, para ganun, OTD, pag nag-bar, ganun. So, na-meet ko siya, and then, yun, every night, kung saan tumutugtog yung banda, nandun din ako, of course, kasi nga, sama ko, ganun lang. Parang lang ako nila. parang manager. Oh, manager lang. Pero, tag yung taga-kuha ng yung inumin, taga-kuha ng tubig, taga-ganon, taga-kuha ng sapatos, ganon lang. Yan, nag-live-in kami for 2 years then, na nun. So, siya yung nag-introduce sa akin sa school. Kasi, nag-teach din siya sa school. But also, a businessman. Kasi, ang business niya is yung mga cargo-cargo, padala yung... So, nag-demo lang ako. And then, pumasa naman ako sa awa ng Diyos. Okay, Ben, dito naman tayo sa sa love life mo. Mas colorful ba yung love life mo sa Love life ngayon, wala akong love life. Naghahanap ako love life ngayon. Hindi. Love life dati, yes. And, ang ganda ko dati. Feeling ko ang ganda ko. Kasi, nag-away silang dalawa sa akin eh. Ganun ako kaganda dati. Or, haba ng hair? Oo, ang haba daw ng hair ko dati. Sabi nila. Pagpupunta ako dati ng church, sabi nila, sino ba yan si Rose yan? Yan ba yun si Rose? Feeling ko tuloy, bakit may ginawa ba akong kasalanan na hindi ko alam? Bakit nila tinatanong kung sino ako? Yung ganon. Then, na-meet ko si AJ nga sa bar lang. Kasi, yun. Then, exchange of numbers. And then, hanggang sa nag-live-in kami for 2 years. And then, dumating to si Ems. Si Ems is Alex. So, si Alex is, nakatira siya sa harap lang din ng apartment namin. So, wala talaga akong mali siya pag, yung parang totally friend lang. Hindi ko may gusto or magkagusto. Kasi feeling ko talaga parang, ay bakla. Parang gano'n. Kasi gwapo, maputi. Yung parang, and then, masyadong malinis, yung ganon, kasi tipo kong lalaki is bagay, pero medyo bastos, ay, yung ganon. Hindi, kasi, para sa akin kasi, then, siya yung tipong, baka hindi din niya ako magustuhan, hindi din ako type niyan, kasi nga, edukado, matalino, gwapo, maputi, talagang gwapo si Ems, no? So, hindi ko iniisip na magkakagusto siya or ano. Siguro kasi talagang nagtugma lang yung passion namin into music. Kasi mahilig siyang kumanta, mahilig din ako kumanta. So, palagi pupunta siya sa bahay para mag karaoke, ganon, jamming, karaoke. So, nakikisabay din sa kanta, ganon. So, nagkataon lang na pareho kami ng music, na gusto music, yung mga Lea Salonga, mga ganon. So, siya pareho naman... kayo ng hilig? Oo, pareho kami ng hilig. So, yun. Tapos, yung mga friends namin na Manila na may na ako. Kaya lang, siguro, naisip nila mas matanda sa akin. So, parang kami siguro ni Ems yung bagay. Pero si Ems dati talaga, si Alex talaga, meron talaga siyang nililigawan from church. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit. Siguro, mas maganda naman siya sa akin eh. Kaya naman. Mas,
siguro, naaliliyan siguro siya sa personality ko. Kasi, ano Siguro lang, may ugali ka na hinahanap niya na wala Oo. yung sa isang babae. siguro galing mama. Ganun. Hindi, kasi Alex also comes from a broken family. Iniwan kasi siya ng mama niya. And then, siguro, no one to give him a comfort. Ganun. Parang ako yung naging open na, yung listener niya, yung nag-advise sa kanya, nagpapatawa sa kanya, so, yung nagpapasmile, nagpapangiti sa kanya. So, kinakantahan ko lang siya palagi. So, kinakantahan din niya ako. So, yun na yun, na-disgrasya. Kay Alex kasi, baliktad. Siya yung nag-aasikaso sa akin. He treat me like a princess. So, dumaan yung, haba talaga ng hair mo, ha? yes, ang ganda ko dati. Ewan ko paano nangyari, ba't ganito nangyari ngayon? Hindi Maganda ka pa naman ngayon. hindi ko alam kung kinulam ako or ano. Pero hindi naman yata ako dumaan sa ganon. Pero, yun. So, pag nalaman mo yung story na nag-away sila, because of me, yung gusto lang ako mabawi ni Alex kasi na ako na nagiging possessive na si AJ. So, hindi na ako pinapalabas ng kwarto. Gusto ko mag-quick break. Ayaw na niya akong payagan. Hindi niya binibigay yung gamit ko. Ganun. So, ang ginawa niya is, nakipag-usap siya, tapos, binugbog niya si Alex, tumalon si Alex from second floor, buti na lang, hindi talaga yung, masyadong mataas, na second floor, so, hanggang sa imagine mo, undocumented ako for 5 years, pero malakas ang loob kong pumunta sa police. And then, Alex really treat me like a princess, no? Hindi ako naglalaba, yung paggising mo sa umaga, pagising mo, handa na lahat. Yung pagising mo sa umaga, pag ganun mo sa bed, ganun kanya pinapahalagahan na, ganun niya pinapa-feel sa iyo na, ganun ka ka-importante, ganun ka kaganda, ganun ka ka-special sa akin. Kasi imagine mo, pag ganun mo, sa higaan mo, pagtingin mo sa gilid mo, andun yung mukha niya. Good morning, mahal. O, ganun na kagad. O, di ba? Tapos, pag, ready na yung susuotin mo, nakashine na yung sapatos mo, nakaplansya na yung damit mo, yung toothbrush mo, may toothpaste na, may mga sticky notes pa. Di ba ganun? Talagang doon ko naranasan. Tapos, alam mo yung araw-araw may dala siyang gunting. Sabi ko, ano mo yung gunting? Kasi pala, araw-araw siyang nilalakad sa labas, nangunguha siya ng rose. Yung gunting siya ng rose. Pag uwi niya, may dala talaga siyang bulaklak para sa akin. Yung Alex, yun yung ama ni David. Yes. Okay. And David was born in China. So, hindi siya Chinese citizen, pero ina-acknowledge siya na sa China na pumunta siya doon. If he's willing to go there to study abroad, college, pwede siya doon. I-cater nila yung yung pagiging niya, yung doon siya kasi pinanganak, yung ganon. Kasi the most populated country ang China so they don't really accept na, kaya nga isa lang sila, one child policy. Kasi pag dalawa na yung anak mo, hindi na pwede. Kasi nga prone sa kanila yung abortion, di ba? Yung hindi pwede, yung pag dalawa na, wala kang kaya, paabot mo talaga. Whether you like it or not, papaabot mo. So VIP ka pag naka-abort ka doon. So ngayon, Ben, ano naman yung status mo ngayon? Status? Yeah. Pwede ba yun? Complicated? Single? Looking. Are you looking for a fam or A PAM or Pinoy? Di ko masasabi. Pero I'm praying na of course, ayaw ko naman na tumanda ako na wala akong companion. Pero if God's willing na pagbibigyan niya ako, bibigyan niya talaga ako. Pinoy man yan or a PAM man yan. So, I pray it to God na kung bibigyan niya ako ng companion, that would be like, hindi talaga yung kagaya kay Alex, but then, yung
mahalin naman ako kung ano ko. Ano ako ngayon, kita naman ako ngayon, hindi lang dati, ako ngayon. So, ganun. Kasi mahirap kalimutan. Mahirap din kung i-base ko yung standard ko kay Alex, wala akong makikita. Wala na talaga akong makikita na iba. Mahirap. Although, si mama talaga nakita niya yung pagiging disiplina nagar ni Alex. Sinasabi talaga na bipolar siya. Kasi moody siya. Siguro, sabi ko kasi, he's a very, yung genius, knowledgeable, yung parang may mga gusto siya ma-achieve na hindi niya ma-achieve, yung ganun siguro yung kaya nagbo-mood swing siya palagi. That was 2017 nung namatay siya. Dito lang sa Maynila, kasi umuwi na din siya from China, umuwi siya sa Maynila, kasi magpo-for good na sana kami. So, yun. Until now, hindi ko pa rin, ayoko pa rin na marinig yung mga kanta na kinakanta niya. Kasi nga, pag naririnig ko yun, kasi before, yung mga paborito ko. Kasi pareho kami ng fashion eh. Yung mga kay Lea Salonga, yung mga Journey, yung mga ganong kanta, yung mga Till I Met You, yung Till My Heart XN, yung mga ganon, yung mga Tagalog songs niya. So, dati, pag, kinakanta niya yun, naririnig ko ngayon, umiyak ako. Kasi nga, remember ko yung niya. Dati sinasabi ko na, pag hindi na ako umiiyak, siguro that's the time na naka-move on na ako. Kasi, ngayon, pag, umiiyak pa din ako eh. Kasi, nga, especially right now na as a single parent. So, pag yung feeling mo na pagod ka na and you're trying to look for someone to talk to, someone to lean on, wala ka mapagsabihan. So, that's the time na bawal kang mapagod, bawal kang magreklamo, and you're hoping na sana nandito ka pa. Sinasabi ko palagi. Pero hindi ko pinapakita yun pero alam ng anak ko kasi inaano niya, ma, it's okay ma, siya yung sa akin, nag-offer sa akin na okay lang yun, ma. Kasi nafe-feel ko din naman kasi na he's longing for a father. Kasi sabi niya, minsan sabihin niya, sana nandito si Papa Mano. So ako din, especially Father's Day is coming, so wala na akong papa, wala akong lolo, wala na si Alex. So, parang, mga kapatid ko, of course, mga fathers na naman sila. So, yun lang. Iba talaga yung asawa mo. Iba talaga. And then, para kay David din na may tatawagin siyang papa. Pero I know, sabi ko nga sa kanya na, well, we have Father in heaven. So, doon talaga yung mas above all. So, yun talaga yung kinakapitan namin. And it's very easy na balikan yung mga bisyo ko dati kung gustuhin ko. Kasi it's available. And andyan talaga lahat. Halos palagi. Pwedeng binibigay na lang. Inaalok talaga na libre, na ganon. It's very easy. Kaya lang, mas pinili ko talaga na that's my past. And ngayon, iba kasi ngayon. And may anak na ako, and gusto ko rin makita ng anak ko the changes that yung impact ni Lord sa buhay ko. So, yun yung pero this coming Saturday, Father's Day, so I'm not sure kung mas matutuwa ba ako or masasaktan ba ako kasi walang tatawagin si David, walang tatawagin na Happy Father's Day. Sabihin ko lang sa kanya that yung bumati na lang siya sa mga tito niya. David is smart naman, and I know na he will understand. He really did understand things happen sa life namin. Pero iba kasi yung may papa. And iba yung disiplina ng papa eh. Iba yung sa akin. Iba yung
mama kasi more on ako guidance, loving, teaching, ganun lang yung sa akin. Iba kasi yung papa sumasabay sa yung magkaroon ng basketball, may kasabay siya. Oo. Nga, si David is yung parang very precious sa kanya kasi nga iniisip niya dati na hindi na siya magkakapamilya pa. Kasi he's ahead older than me 10 years. Okay. Pero hindi siya halata sa mukha niya kasi gwapo nga siya. And nakita ko yung pagdidisiplina niya na pag simula sa pagkain. Kaya si David natuto kumain ng mga herbal, mga vegetables. Kasi yung daddy niya ang nag-ano sa kanya, yung siguro kung nandito pa yung daddy niya, siguro consistent siya, honored student. Kaya lang mami na yung natira eh. Ngayon talaga, really live by faith. Parang, yung, hindi lahat, yun yung nagsasorry talaga ako sa kanya. Kasi sabi ko, especially if there are projects na hindi niya agad mabigay, hindi ko pwedeng mabigay. Hindi naman pwede, hindi ko kaagad mabigay. Kasi nga, wala. So, ayaw din niya humingi ng sa tito niya, ayaw niya kasi ayaw niya makarinig ng mga story, yung gano'n, yung ayaw din niya na masasabihan siya kasi si David, ayaw niya talaga yung pagsasabihan siya kasi yung alam niya yung ginagawa niya. Naawa ko sana ako kasi imaginein mo yung high school sa bara. Minsan, naglalakad siya pa uwi. So, pasalamat na lang ako kasi paghapon, umuwi siya, hindi na mainit. So, nilalakad niya yun, wala siyang reklamo. Alam niya na magagalit ako. Kasi, naglalakad lang siya. Pero hindi siya nagsasabi, pero alam ko kasi yung pawis niya, talagang nakita mo talaga dito sa mga arms niya, sa talagang pawis niya, grabe. Tapos ang itim-itim na Because naglakad ka naman siya, hindi ako naglakad. Kasi alam ko na sinisave niya yung money niya para sa project niya. Kasi minsan pag uwi siya, may dala na siyang project niya. Last time, pumunta kami ng mall, banding lang. Kasi may binili ako, sinama ko siya kasi bibili din siya ng headset. Headset lang talaga hiningi niya. Nagsukat siya ng magandang cap, yung sombrero. And I don't know what kind of what style of that, anong style nung sombrero na yon. Sinukat niya. He likes it. Nakikita ko. Pero tinignan niya yung presyo. Sabi niya, wag na ma. Tinitignan niya talaga yung presyo. Wash ang t-shirt. Ganak, gusto mo yan? Sige na, kunin mo. Tinignan niya yung presyo. Wag na ma. Next time na lang. Unahin mo na yung mga utang. Sabi niya, unahin mo na yung mga utang. Wag na ma. So, yung may gusto siya, kaya lang hindi niya agad masasabi na gusto ko yan. Kasi alam niya yung importante. Kasi ngayon, pag halimbawa, wala akong pera, tapos sabi walang ulam, tapos makapag-produce ako ng ulam, ma, umutang ka? Yung ganun ba, yung syempre, kailangan na kasi, ganun. Parang siya ayaw niya yung ganong style. Kaya, pinapaintindi ko talaga sa kanya na sometimes you have to do that kasi nga, hindi lang naman tayong nasa bahay, nandun din naman yung parents ko. Okay, Ben, thank you sa story mo. Salamat sa may lesson na nakukuha yung nag-watch natin ngayon. So na lang, encouragement mo sa mga single mom o sa mga bata na yung parang katulad ng ni David na parang makaintindi sa anumang sitwasyon nila ngayon. I encourage for mom, kasi usually yung single mom is ang outlet kagad nila is barkada. Go to a good community. Iba kasi yung battle natin it's a battle of yung sa labas.
especially sa mga bata ngayon, usually yung mga bata ngayon talaga, marami talaga konting ano lang, sensitive masyado, magsusuicide na kagad, ganun, sensitive masyado, Pag-iinom. magiinom, ganun. So, be like a friend to them. Gawin mo yung, huwag kayong, yung magdadalawang isip na maging kaibigan nila, mama nila, papa nila, their guidance, their teacher, yung ganon. Kasi, in that way, yung pwede nilang sabihin lahat ng saloobin nila sa'yo na hindi sila nahihiya. And that way also na magagabayan mo sila sa tama talaga. Okay, salamat din sa paulak Thank you mo din. dito sa show sa The Real Talk. Ito yung simple token namin, tanggapin mo. Sana Thank you. matuwa ka. At sa susunod na interview, sana paunlakan mo rin kami ulit. Yes, sa susunod na interview, pero happy naman ha. Oh, Iyakan. happy na naman ulit. May Oh. part to. For May iyakan. jowa ka na daw. May jowa. Claim ko na yan. Dapat may jowa na ako. Oh, Okay. okay. Okay, at dito natatapos ating Real Talk. Sa susunod na naman, panoorin nyo. Please follow, like, and subscribe The Real Talk Show, Raw na Raw. Bye! God bless! Bye. Thank you.